Hello po, magandang oras po sa lahat ng aking tagapagsubaybay sa aking channel. At sa baguhan lang po ay magandang oras din po sa inyo. At kung baguhan ka pa lang po dito sa aking channel, ay huwag makalimot na ipindot nyo ang bell button, mag-subscribe, mag-like at mag-share para palagi din po kayong maka-update sa susunod kong mga upload na mga videos. Ngayon po ay ating pag-uusapan po ang ating gamit na tinatawag na galing po ito sa kalikasan, itong ating bato o mutya kung tawagin itong ating nakukuha. Ito po ay isang kahoy na tinatawag po sibukaw. Sibukaw po ito na kahoy na ang kanyang katawan po ay nagiging bato. Paano ko po ito nakuha? Sa aking pagkakuha nito ay meron pong sibukaw dito sa amin, dito sa aming kagubatan na napakalaki, kasing laki ng puno ng niyog. At kasi yung puno ng sibukaw na kasing laki ng puno ng niyog, dahil sobrang tagal na po yan, dahil diyan po kumukuha yung mga tao na pang gagamot nila. Yung sibukaw po ay marami po yung sakit na makukuha dahil yan po ay isang gamot. Kaya meron akong pasyente dito na nagpagamot na ang kanyang sakit ay internal, yung tinatawag na bunog sa ilalim ng katawan. Yung maraming pasa sa ilalim ng katawan na hindi nakalabas po yung dugo dahil siya po ay nadisgrasya. Balak po ng doktor na uoperahan dahil mayroon pong clot blood doon sa ilalim ng kanyang katawan. Kaya pumunta siya dito kung ano ang kanyang gagawin, magpa-opera ba daw siya o hindi. Sabi ko sa kanya, kung maniniwala ka lang sa akin, meron akong sibukaw na kukunin at ilaga mo yan, tapos inumin mo hanggang 1 buwan. 3 bisit po yan iinumin at ilalaga mo yan hanggang mawala yung katas na kulay pula, yung kanyang kulay sa kanyang tubig. Yun, pagpunta ko doon, sabi niya, sige, magkuha ka ng sibukaw para gagawin kong gamot. Ngayon, pumunta ako doon sa puno ng sibukaw. Yun, pagputol ko doon sa puno, dahil nga yung puno at mga sanga mataas na, pinutol ko po yung puno na parte sa kanyang buko para yun ang igamot ko sa aking pasyente. Pagputol ko doon sa puno, pero hindi ko pinutol lahat, no, dahil nga mamamatay po yung puno. Dahil sa bawat puno po yan, meron po yung buko. Yung ginamot ko, yung buko lang na sa sanga, puno ng sanga na napuputol, siyempre ang tawag po yan sa amin, buko. Yun, kinuha ko yon para doon ang mas matigas. Dahil doon ang napakainam gamitin sa gamot, yung parte sa buko. Yung pagputol ko, meron akong natuklasan na hindi inaasahan. Dahil pagputol ko, tumatagiktik po yung kanyang katawan. Pagtagiktik sa kanyang katawan, hindi ko po alam kung ano yung tumatagiktik, dahil nga po ay para siyang bato na tatamaan sa aking itak. Ayan po yung natatamaan sa aking itak. Ayan, natamaan po yan. Sabi ko, bakit matigas? Sobrang tigas po yung katawan ng sibukaw. Ngayon, ang ginamit ko, atsa, dahil matigas. Pag atsa ko, meron siyang bato na nakasingit doon sa ilalim ng katawan ng sibukaw. Kaya kinuha ko ito. Medyo matagal-tagal po itong pagkuha ko dahil nga ito po ay nakaano sa ilalim ng katawan, nakabaon sa ilalim ng katawan. Ngayon, sinuri kong mabuti, yun pala ay bato at mutya ng sibukaw. Kaya ang ginamit ko, yung
kahoy lang ng sibukaw, yun ang binigay ko sa aking pasyente at ito rin ay aking dinala. Tapos ginamit ko ito, binabad ko ito sa tubig. Pagkatapos ko binabad sa tubig, pinapainom ko ng aking pasyente. At yung katawan din ng sibukaw na kulay dilaw po yung kanyang dagta o yung sa tubig niya na binabaran ko sa tubig. Kaya yan po ay isa sa pinakamagandang gamit sa panggagamot, yung sibukaw. Kaya ito po ay maganda sa mga sakit, mga kanser sa katawan, mga bukol. Ito ang maganda. At ang kagandahan din dito, hindi lang po yan panggagamot, kundi pangdipinsa rin. Dahil ang sibukaw ay hindi po yan maakyatan ng ahas. Paano ba yan maakyat yung katawan ng sibukaw na sobrang dami ng tinik? Kaya hindi po yan maakyat ng mga anumang klaseng ahas. Kahit nga mga baboy ramo, hindi makaakyat dyan sa katawan ng sibukaw. Kaya napakaganda din yan sa dipinsa sa bahay. Lagay mo sa bahay at panggagamot dahil hindi malapitan ng mga masasamang tao kapag meron ka sa mutya ng sibukaw, meron kang mutya sa sibukaw. Kaya ang gamit ng sibukaw, maganda siya sa dipinsa at panggagamot. Ayan. Napakaganda po. Bato na po yan. Bato po yan na galing sa sibukaw. Kahit pukpukin natin, para malaman niyo yan po ay isang bato. Ayan o. Bato na po talaga yan. Ayan. Kaya maganda yan siya sa pangdipinsa o tinatawag na panguntulan. Ano ba yung panguntulan? Yung panguntulan kasi, ang ibig sabihin po yan sa Bisaya, panguntulan. Kung sa Tagalog po yan, hindi malapitan. Kaya tinatawag sa Bisaya, panguntulan. Hindi ka malapitan kapag meron ka nito. Kapag ang tao na may masamang loob sa'yo, hindi ka malapitan, hindi ka maakyat niya. Dahil paano kanya maakyat na maraming tinik yung katawan mo. Kaya maganda ito sa dipinsa. Yung dipinsa niya ay marami. Ano bang klaseng dipinsa? Hindi ka maakyat at mahanting ng mga tao kapag mayroon ka nito. At kung halimbawa naman na actual na may magbakbakan, dahil nga yung mga anting-anting mahilig talaga yan sa mga dipinsa, sa mga anumang sakuna katulad ng mga baril-barilan o patalim na pwede ikamatay sa iyong katawan. Kaya maganda rin yan. Maganda ito sa dipinsa. Ito ay mayroon din itong power na kabal. Hindi ka rin matablan nito dahil nga yung katawan ng sibukaw o yung nakabaon sa katawan ng sibukaw ay bato. Kaya maganda ito sa kabal din. Ayan, napakagandang klaseng mutya o mutya ng sibukaw. Kung titingnan nyo maigi yung kanyang katawan, napakagandang tingnan. Napakagandang tingnan. Ayan o. Klarong-klaro talaga ang kanyang grano na siya po ay isang kahoy na nagiging bato. Pero hindi basta lang na kahoy, na ordinaryong kahoy, dahil siya po ay isang katawan ng sibukaw. Ayan. Katawan po yan ng sibukaw na ating nakuha mismo sa loob ng kanyang katawan. Ayan. Siguro ang edad ng sibukaw na po yan, naabot na siguro mga 100 years na po yung puno ng sibukaw. Dahil napakalaki po yung puno ng sibukaw. Kasing laki na katawan ng nyug. Ganun kalaki yung katawan ng nyug, ang katawan ng sibukaw. Dahil hindi po yan pinuputol, dahil yan po ay nandyan po sa bukid na napakaraming kakahuyan o virgin forest po yan, at dyan po nangangalap yung mga manggagamot na pagkukunan nila ng gamot. Kaya yung ugat ng sibukaw, yan din ang karamihan na ginagamit, kahit nga balat o sanga, ginagamit po yan sa panggagamot sa mga bunog sa ilalim ng katawan. Kaya yun din po ng aking isipan, dahil marunong din ako manggamot sa mga ganyan. Kaya pinuntahan ko yung puno ng sibukaw, nagkuha rin ako at hindi inaasahan na mayroon ding mutya o bato sa loob ng katawan ng sibukaw. Kaya yun ang dahilan na aking pagkakuha sa katawan ng sibukaw. Ayan.
Napakaganda. Yan po ay tama sa atsa. Yan, atsa po yan yung pang ano ng kahoy. Ayan. Natamaan po yan dahil kinuha ko yung kanyang sanga sa katawan ng sibukaw. Kaya may balana siya sa kanyang pagkahiwa. Pero sulit po yan dahil balat po yan. So, may panit pa po yung ano. May panit pa yung, may balat pa yung sibukaw na iyan po ay nakabaon. Kaya natamaan yan dahil hindi ko makita yung mutya o bato ng sibukaw na nandyan sa ilalim. Dahil yan po ay hindi natin inaasahan na makuha po yan. Kaya maganda ito. Yan. O, maliit lang siya. O, 2 inches. O, 2 inches lang yung kanyang lapad. O. O. Yan, 1 inch at 2 inch, di ba? Pag ilapat mo yan, ayan, o. O, hanggang sa ano lang, 2 inch lang. Hindi nga makaabot ng 2 inches, o. 2 inches talaga. 1 inch lang pala. O. 1 inch kalahati, o. O, 1 inch kalahati lang. Tapos yung haba, 1 inch kalahati yung kanyang haba. Ay yung kanyang kapal. Tapos yung haba niya, yan. Yung haba niya 2 inches yung haba niya. Yung lapad niya is 1 inch kalahati. Tapos yung kapal niya ay yan, kapal niya is kalahating inches. Oh. Yan, kalahati, oh. Kaya maganda ito. Pwede mo ito gamitin sa ibalot mo ng tela. Pwede mo rin ito ipukot, ikwintas mo. Kung halimbawa may magpagamot, pwede mo yan ibabad sa tubig. Tapos ipainom sa pasyente. At maraming benepisyo po yan na pwedeng makakuha nito. Ayan. Bihira lang po ang sibukaw magbibigay ng mutya. Ayan lang po at maraming salamat dahil mataas na po yung oras natin. God bless po sa inyong lahat. Bye bye. Ingat po kayo palagi.